Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas Viral News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang nakakagulat matapos magunyi dahil sa pagkakalabas na ni Dilima, dating Senator Antonio Trillanes ay tila sumisip-sip na daw kay Pangulong Bongbong Marcos para papasukin ang ICC sa bansang Pilipinas at di umano'y litisin na ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero bago ang lahat mga kababayan, kung bago ka pa lamang sa aming Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas Viral News, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel ay huwag nating kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, bago pa man tila nag-viral ang video na iyong mapapanood, maya-maya lamang kinuyog agad ng marami sa ating mga kababayan ang dating leader at Magdalo founder na walang iba kundi si Antonio Trillanes, matapos mapag-alaman na tila nakikipag-communicate na daw ito sa ilan sa mga kaibigan niya na nasa pamalaan ni Pangulong Bongbong Marcos para mapilit daw ang papasukin na ang International Criminal Court para imbestigahan ang di umano'y extrajudicial killings na nangyayari sa panahon ng dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si former President Rodrigo Roa Duterte. Tila agad namang pinagmumura ng marami sa ating mga kababayan online at real talk ang former senator dahil tila nag-iingay na naman daw di umano ito para di umano'y binabalak ng pagtakbo sa 2025 election. Matapos ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan, kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi mapigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizen posted, 5 PNP generals will dismiss during PRR this time. Am I right or wrong? ICC should look first for the Israel-Hamas war. Hoy sundalong kanin, huwag mong linlangin ang mga tao. Nakikita naman ang resulta sa pamumuno ni PRRD. Galit na galit kay Tatay Digong si Trilliling. Siya ba naman ang sabihan ni Tatay Digong na iisa lang ang Yagbols? End quote. So, nakikipag-ugnayan na po tayo sa ilang mga opisyal na malapit kay President Marcos, and I am convincing them, I am presenting the case na mapapasok yung ICC dito sa ating bansa. So ngayon, assuming na maglabas ka ng arrest warrant yung ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, syempre we have to contend with the realities, political realities dito sa bansa natin, no? And I think this is also the challenges encountered by other world leaders kumarap sa ganitong situation. Yan na naman kaya yung likelihood na papasukin ng ICC sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa tingin ko, malaking posibilidad, no? Kasi alam nyo, unang-una, iba yung polisiya ni President Marcos at ni President Duterte. Reversal yun. Ito isa pro-EJK, itong isa hindi, no? Pro-human rights siya, pero meron din siyang anti-illegal drug war, no? Na kung saan nire-respeto yung human rights, pero hinuhuli at kinukumpiska yung mga hinuhuli yung mga drug lord, kinukumpiska yung mga drugs. Nakita nyo, di ba? Ilan yung mga police generals na pinagtatanggal, ano? Noong panahon ni Duterte, ang pinagpapatay yung mga ordinaryong tao. Pero yung mga drug lord tsaka mga sindikato niya, mga senior officials ng PNP, protektado, no? So nakita natin yung polisiya iba. Tapos yung sa foreign policy ni President Marcos, nakita nyo iba yung niya, kung tinataboy ni Duterte yung international community at that time. Sa kanya naman, hinihikayat niya. And one way to invite them to come in and invest in the country or at least renew ties with the country is yung pag-respect ng human rights. So nakita ko ito yung mga opening na pwedeng mag-iba yung pananaw. So, nakikipag-ugnayan na po tayo sa ilang mga opisyal na malapit kay President Marcos, and I am convincing them, I am presenting the case. Grabe din itong si Trillanes. Kapit toko, 'di ba? Na which is, imagine niyo,
sila ang number one critics, no, ni President BBM. Actually, nung tumatakbo pa as president, nung election pa, or even before, number one critics yan sila, di ba? Number one na kung ano-ano ang mga pinagbibibintang at sinasabi ng mga yan, no, kay President BBM, di ba? Lalo na yan si Laila de Lima. Pero ngayon, no, talagang nilamon, no, ni Trillanes ang kanyang pride, no, para lang talaga makapaghiganti sa mga Duterte. Talagang lahat gagawin nila, kahit lunukin man nila ang pride nila, di ba? Kahit, kumbaga, talagang kukumbinsihin nila ng todo-todo para lang talaga makapasok ang ICC sa Pilipinas. Para ano? Para makapaghiganti kay former President Duterte. Kasi alam naman natin, mga lords, dahil kay Duterte, dahil kay former President Duterte, natapos ang political career, di ba, ni Trillanes. So ngayon, no, since mabait ang presidente ngayon, no, tinitake advantage nila at kung ano-ano ang mga ginagawa nila ngayong action, di ba, para lang mapabagsak talaga ang mga Duterte, lalo na si former President, di ba, Rodrigo Duterte. Alam niyo, mga lords, sa totoo lang, hindi naman ako natatakot dyan sa ICC kasi ang tagal na niyan eh, hanggang ngayon, di ba? Hanggang ngayon, wala naman silang panama eh. And besides, no, may sarili tayong justice system dito sa Pilipinas. O, di ba? Talagang nagmo-move, no, yung justice system natin. O, di ba eh? Nasa nangyari ngayon kay Laila de Lima. Di ba? So, talagang andyan, meron tayong justice system. At hindi natin kailangan pumasok ang ICC para lang manghimasok. Pwera na lang kung katulad kay Trillanes na talagang gustong magiganti. Yun lang yun. Anong pinatay ng mga, di ba, anong pinatay ng mga maliliit na tao? Sa totoo nga lang, no, mas maganda, no, yung ganun eh. Di ba, yung may takot ang taong gumamit ng drugs, may takot ang taong gumamit niyan. Eh ngayon, yung iba, no, dating lulong sa droga, nagbago dahil sa, di ba, dahil natakot sila sa Duterte administration. Pero ngayon, bumalik. Bumalik sa pagdodroga, ang dami na namang nakulong dahil sa droga. Na sana nagbagong buhay na, pero wala eh. Di ba, lalo na kung merong katulad ni Trillanes na walang ibang hinangad kundi maghiganti. At yun na nga, mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinaing at comment. At yun nga po, mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.